kumikilos bilang instrumento ng Panginoon. Srimad Bhagavatam 2:5-17 paliwanag, maging si Brahma, ang tagapaglikha ng sansinukob, ay umaamin na siya ay hindi ang tunay na tagalikha, kundi isang kasangkapan lamang, binigyang inspirasyon ng Panginoong Narayan. Kaya't siya ay lumikha sa ilalim ng kanyang pangangasiwa ng mga bagay na dati nang nilikha ng Panginoon. Ang super soul ng lahat ng nilalang, dalawang pagkakakilanlan ng kaluluwa. Ang super soul at ang individual kaluluwa ay kinikilalang umiiral sa bawat nilalang, kahit ng pinakadakilang autoridad sa sansinukob. Ang super soul ay ang kataas-taasang Panginoon, personalidad ng Diyos, samantalang ang individual na kaluluwa ay ang walang hanggang lingkod ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay inspirasyon sa individual na kaluluwa upang malikha ang mga bagay na dati nang nilikha ng Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang mabuting kalooban, ang isang nakakatuklas ng isang bagay sa mundo ay kinikilalang siyang nakatuklas dito. Sinasabi na si Columbus ang nakatuklas ng kanlulang hemisphere. Ngunit sa katotohanan, ang lupain ay hindi niya nilikha. Ang malawak na lupain ay matagal nang umiiral sa pamamagitan ng walang hanggang kapangyarihan ng kataas-taasang Panginoon. At si Columbus, dahil sa kanyang mga nakaraang paglilingkod sa Panginoon, ay pinagpala na makilala bilang nakatuklas ng Amerika. Katulad nito, walang sino man ang makalilika ng anumang bagay nang walang pahintulot ng Panginoon, sapagkat ang bawat isa ay nakakakita ayon sa kanyang kakayahan. Ang kakayahang ito ay ibinibigay rin ng Panginoon ayon sa kahandaan ng isang tao na maglingkod sa Kanya. Sa makatuwid, nararapat na ang isang tao ay kusang maglingkod sa Panginoon, at sa gayon ay binibigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon ayon sa antas ng kanyang pagsuko sa kanyang banal na mga paa. Si Panginoong Brahma ay isang dakilang deboto ng Panginoon, kaya siya ay binigyang kapangyarihan o inspirasyon ng Panginoon upang likhain ang ganitong uri ng sansinukob na ating nakikita. Gayon din, binigyang inspirasyon ng Panginoon si Arjuna na makipaglaban sa larangan ng Kuruksetra gaya ng sumusunod. Ang labanan sa Kuruksetra o anumang labanan sa anumang lugar o panahon ay nagaganap ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat walang sino man ang makapaghahanda ng ganitong malawakang paglipol nang walang pahintulot niya. Ang pangkat ni Duryodhana ay nang insulto kay Draupadi, isang dakilang deboto ni Krishna, at siya ay nanawagan sa Panginoon. Gayon din sa lahat ng tahimik na nakamasid sa hindi makatarungang pag-insultong iyon. Si Arjuna ay pinayuhan noon ng Panginoon na lumaban at tanggapin ang karangalan. Kung hindi, ang pangkat ni Duryodhana ay mapapatay rin naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya't pinayuhan si Arjuna na maging kasangkapan lamang at tanggapin ang kredito sa pagpatay sa mga dakilang general tulad nila Bhishma at Karna. Sa mga kasulatang Vediko tulad ng Katha Upanishad, ang Panginoon ay inilalarawan bilang ang personalidad ng Diyos na nananahan sa katawan ng bawat isa, at siya ang namamahala sa lahat.
para sa mga kaluluwang lubos na sumuko sa kanya. Ang mga hindi sumuko ay inilalagay sa ilalim ng pangangalaga ng material na kalikasan. Sa Bhagavad Gita 18:61, kaya pinahihintulutan silang kumilos ayon sa kanilang sariling kagustuhan at sila rin ang nagdurusa sa mga bunga nito. Ang mga deboto tulad ni Brahma at Arjuna ay hindi kumikilos ayon sa kanilang sariling kapakanan, kundi bilang ganap na sumuko. Sila ay laging naghihintay ng patnubay mula sa Panginoon. Dahil dito, nagagawa nilang isakatuparan ang mga bagay na tila kahanga-hanga sa karaniwang paningin. Isa sa mga pangalan ng Panginoon ay Urukrama o ang mga gawaing kamangha-mangha at lampas sa imahinasyon ng mga nilalang. Kaya ang mga gawain ng kanyang mga deboto ay minsan ding nagmumukhang kahanga-hanga dahil sa kanyang patnubay. Haribol.